Ang tadhana nga naman, marunong gumawa ng daan upang pagtagpuin at pag-ugnayin ng bawat isa para sa hinaharap. Tulad ko, kung hindi ko nakilala ang aking asawa, baka nahirapan ako marating kung saan ako ngayon. Baka hanggang ngayon nangangarap pa rin ako para makamit ang katarungan. Kung nasaan man sila papa at mama, ngayon alam kong masaya na sila. Naibalik na sa amin ni Laika ang lahat ng pinaghirapan nila. Nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay nila. Nakulong na rin ang mga taong may mga ginawang pagkakasala sa kanila. Ang mga kaibigan ng pamilya niyang mga traidor. Ito ang gabi na pinakihihintay ng lahat. Ang isa publiko at ang pagpapakilala sa mga naulila at tagapagmana ni Don Facundo Montefalco. Ang mga anak ni Senyor Martin Montefalco. Ang welcome party ng magkapatid na Montefalco. Isang pagtitipong gustong daluhan ng lahat at pinakaaabangan, lalo na ng mga kababaihan. Dahil balitang magandang lalaki daw ang bilyonaryong Montefalco. Ngunit wala pang nakakakita dito. Pawang mga sabi-sabi lang ang lahat. Maging ang kaibigan nitong tumulong dito na si Major General Villaneza ay nagpapatunay din na gwapo ito at matikas. Tulad ng namayapang ama nito at nagtataglay ng asul na kulay ng mga mata, ang simbolo ng mga Montefalco. Nagkalat na rin ang mga tauhan ni Kate sa loob at labas ng gusali. Maging ang mga media hindi magkamayaw kung saan pupwesto para makakuha ng magandang scoop. Ang lahat ay gustong makapanayam ang magkapatid na Montefalco. Sa tapat pa lang ng building, kapansin-pansin ang mga taong naghahabaan ng leeg at sinisino kung sino ba si Kate Montefalco at Laika Montefalco. At bawat sasakyang humihinto, inaaninag na mabuti kung ito na nga ba ang kanilang pinakahihintay. Lahat ng kameray itinututok sa bawat taong dumarating at nagbabakasakaling ito na ang kanilang inaabangan. Ang talk of the town. Ang gwapong bilyonaryong nagtataglay ng asul na mga mata at halos lahat ng kadalagahay gusto itong masilo at mapaugnay dito. Paalisin mo mga taong iyan at huwag silang magsisiksikan sa daraanan namin at hindi ito magugustuhan ni Kate. Ayaw niyang masaktan ang kanyang fiancé, ang aking anak na si Maxine. Maring utos ng isang lalaki. Kaagad namang hinawi ng mga uniformadong kalalakihan ang mga nagkakagulong photographers at reporters. What the heck? Bulalas na singhal ni Carlos nang maging sila'y pinaalis ng mga securities. Sorry, pero kailangan niyo munang tumabi dahil daraan ang fiancé ni Mr. Kate Montefalco. Saad ng isang security at hinarang sila. Padaanin niyo muna kami. Kung hindi baka palabasin ko kayo at hindi na makapasok ng ballroom. Maangas na sigaw ng lalaki. Kung kayo kayang palayasin namin dito, sa building na ito. Sigaw din ni Juancho sa mga ito dahil isa sa pinakasikat na pag-aaring hotel ng mga Montefalco ang naging venue ng okasyon. Hayaan mo na sila, huwag na kayong gumawa ng eskandalo. Bulong ni Amara kila Carlos at Juancho ang mga escort niya. Mamaya, malalaman natin kung sino ang mga iyan. Dugtong pa niya at pinagmasdan ng babae. Maganda ito, matangkad at tila model kung lumakad. Nakaalalay dito ang isa pang babaeng may edad na rin. Lalong lumutang ang kaputian nito sa suot na seductive red long evening gown na may slit na umabot na yata sa singit. Kitang-kita rin ang cleavage nito, maging likod nito na naka-expose hanggang balakang. Wala nang naitago kaya halos lahat nakatingin sa mga ito. Ika nga agaw atensyon. Masama naman siyang pinasadahan ng tingin ng mga ito na parang inuuri siya. Panay din ang post ng mga ito sa harap ng mga photographers habang ang may edad na lalaki nagpapa-interview sa mga reporter at may pagmamalaki pang humaharap sa camera. Live coverage sa mga sikat na television at network at ipinagmamalaking ikakasal na daw ang anak nito kay Kate Montefalco sa susunod na taon. Kung ako lang masusunod, pagsisisipain ko na mga ito palabas. Storbo? Usal ni Carlos kaya natawa siya ng mahina. Isang eleganteng function hall ang pinasukan nila. Kitang-kita sa mga dekorasyon nitong naghuhumiyaw ng karangyaan. Ang motifs, blue, silver, white, and pink na napili ni Laika. At lahat ng makikita mo'y talagang mapapawaw ka sa ganda ng pagkakaayos.
Ang mommy ni Andre na si Tita Minerva ang may concepts ng mga ito at hindi rin nakaligtas sa pandinig niya ang mga bulong-bulungan ng mga guest. Kahit saan yata siya magawi, iisa ang pinag-uusapan. Maxine daw ang pangalan ng maswerteng babaeng pakakasalan ni Kate Montefalco. Matagal na daw karelasyon ni Kate, si Maxine. Bago pa lang daw ito napabalitang namatay. Dumating na daw ang fiancé ni Kate Montefalco. Susunod na daw si Kate. Ikakasal na daw si Kate sa childhood sweetheart niyang si Maxine. Mga bulong-bulong ang biglang kumalat na parang apoy sa loob ng bulwagan dahil sa isang agaw eksenang ginawa ng mga taong kasabayan nilang dumating at lahat ng media dito na focus ang atensyon dahil sa mga ipinahayag ng nakatatandang lalaki. May 4 na security rin ng mga ito para proteksyonan daw ang fiancé ni Kate Montefalco. Kaya maya't maya ang pag-flash ng mga ilaw ng kamera sa mga ito, lalo na sa babae. Nakakaagaw din ng pansin ng mga ito dahil sa mga uniformadong mga alalay na nakasunod sa babae. Kasama ang mga magulang nitong taas noong naglalakad. Kumikinang din ang mga alahas na nakasabit sa katawan ng mga ito. Lumingalinga pa si Amara sa mga table. Nasa di kalayuan ng table ng mga magulang at lola niya. Nakayuko lang ang mga ito. Malayo sa dati niyang nakikitang ugali ng mga ito. Hindi man tahas ang inamin ng mga magulang niya ang kabulastugang ginawa ng mga ito, hindi rin naman itinanggi ng mga ito. Tahimik lang ang mga ito. Alam niyang may takot ang mga ito sa asawa niya. Nakita din niya ang asawa niyang kasama ang mga kasamahan nitong mga abogado sa iisang table. Maging ang mga kaibigan nitong sila Therese at si Luke na car racer na kaibigan din pala ng pinsan niyang si Apollo na mahilig sa car racing. Umuwi ng Pilipinas nang mabalitaan ng mga ito ang nangyari. Kaya todo ang kantsaw ng mga ito sa asawa niya. Hindi nagtagal, sumenyas na sa kanila si Rafael. Hudyat na malapit nang magsimula ang event kaya kailangan na nilang pumasok sa dressing room upang magpalit ng gown at mag-ayos ng muli. Naunang naglakad patungo sa bandang likuran si Kate. Kasunod nito ang kapatid at si Andre, kaya sumunod na rin sila dito. "Be ready, honey." Bulong ni Kate nang salubungin siya nito sa pinto at kinintalan ng halik sa noo. "Mom, look!" Usal ng anak nilang babae nang makita sila. "Do I look like princess na po?" Tanong nito at umikot-ikot pang tuwang-tuwa sa suot nitong gown. "Yes, you are my princess, sweetheart." Ani ng daddy nito at hinawakan ng isang kamay pataas at pinaikot siya, habang ang anak naman nilang lalaki pormal ang mukha. "What's your problem, buddy?" Tanong naman niya dito dahil mukhang hindi ito komportable sa suot. "Dad, nangangati po ang leg ko. Ang hipit po ng pagkakatali sa necktie ko ni Yaya." Reklamo nito, kaya niluwagan niya ito ng konti. Kung kanina, isang sequin sparkle dark blue long maxi gown off-shoulder ang suot ni Amara. Ngayon, isang silver white glitter long classy fishtail gown naman ang suot niya. Kaya kitang-kita ang hubog ng katawan niya at kahit dalawa ng anak niya, hindi pa rin nagbabago ang katawan niya. Wag lang daw makikita ang tiyan niya dahil may ilang stretch mark na siya. At bawat isusuot niya, kailangan may approval ng asawa niya. Ayaw nitong masyadong seductive ang isinusuot niya. Inayusan din siya ng mga kilalang makeup artist. Light makeup lang naman ang inilagay sa mukha niya at bahagya ding kinulot ang dulo ng mahaba niyang buhok. "Ma'am, ang ganda-ganda niyo po. Bagay na bagay kayo ni Sir Kate. Parang hindi po kayo nagkaanak ng dalawa." Komento ng baklang nag-aayos sa kanya. "Good evening, everyone. Before I take the pleasure of introducing our gorgeous billionaires, please allow me to publicly express our gratitude to Miss Minerva Gatchetorena and Mrs. Luisa Mendez. I want also to thank them for organizing this big event, the welcome party of Montefalco Heirs." Dinig nilang panimula ng host na bakla, kaya umayo sila dahil ito na ang simula ng pagbabago ng buhay nila. Pag nalantad na sila sa publiko, kakalkalin na ng mga media ang buhay nila. Lalo at kilalang kilala ang mga Montefalco. Idagdag pa ang gatmaytana na mamayagpag din sa larangan ng pagninegosyo at sport. And now,
This is it, the most awaited moment. At alam kong lahat kayo nasasabik nang makita sila. Tulad nyo, hindi ko pa rin sila nakikita ng personal. Siyempre, ladies first. The youngest of the Montefalco siblings, the glorious and talented Miss Papucia. But sorry guys, mukhang may nagbabakod na sa kanya. Here she is. Let's give her a round of applause to Miss Laika Montefalco. Halos isigaw nitong papapakilala kay Laika. Umalingaw-ngaw naman ang palakpakan nang lumabas ito sa nahawing pulang makapal na kortina. Escorted by Mr. Andre Gatchetorena. Dugtong pa nito nang nakitang nakaalalay dito si Andre na parabang isa itong kristal na pag nasagi mo'y mababasag. Maraming kalalakihan ang umanga sa taglay na ganda nito. Ang mamula-mula nitong kutis, para itong manikin na buhay. Ang natural na aalon-alon nitong buhok na hanggang bewang. Dito nakuha ng anak niyang babae ang buhok nitong alon-alon din. Ang lola daw ng mga ito ay parang puo ng buhok na alon-alon. Dinig niya ang pasasalamat nito sa mga madreng nag-alaga dito. Pinasalamatan din nito si Kate dahil ang kalahati ng kinita nito sa pagtatrabaho ay napupunta dito para makapag-aral ito. Inihayag din itong magtatayo ng isang foundation para sa mga batang ulilang lubos. Magbibigay din daw ito ng scholarship sa mga kapuspalad na gustong mag-aral. Thank you, Madam Laika. Usal ng MC nang matapos magbigay ng mensahe si Laika. Hindi ko alam kung paano ko i-introduce sa inyo ang next years. Ang haba naman kasi ng ano niya. Saad dito na nagbigay ng malicious sa mga guests. Yeah, it's true. Ang haba po ng kuha niya. Ulit nito. Ano bang uunahin ko dito? Sa haba ng ano niya? Ulit-uli ng MC dahil sa paraan ng pagkakabigkas nito para tuloy nag-green joke na siya. Okay, it's a great pleasure for me to introduce the grandson of Don Facundo, the eldest son of Senior Martin and Senora Olivia Montefalco, who is going to talk to us about what really happened 14 years ago, how they survived. Let's all welcome, let's give a round of applause, the gorgeous billionaire and now the president and CEO of Montefalco Group of Company, Mr. Kate Crimson Montefalco, or also known as Attorney Kate Crimson, the good and famous lawyer. Diretsong hiyaw ng MC. Halos lahat ng tao sa hall nabigla sa mga narinig kung sino si Kate. Kanya-kanya sila ng mga komento. Ang iba hindi makapagsalita sa gulat, lalo na ang mga nakakakilala dito as Attorney Kate Crimson. Maging ang mga kasamahan niyang mga abogado na gulat. Ang dean ng university na pinapasukan niya nabigla din. May tipid ng ngiti sa labing lumabas siya sa nahawing pulang kurtina. Nakalapat ang isang palad niya sa bandang tiyan at naglakad patungo sa gitna ng entablado. Inabot ng MC ang wireless microphone. Thank you. Pasasalamat nito. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula niya at pinasadahan ng tingin ng mga guest na nakaupo sa kani-kanilang table. Nasa bandang harapan ng pinsan at mga kapatid ng mama niya. Kahilera ng mga ito ang mga kaibigan niyang kanina pa nag-cheer paglabas niya. Kasama naman ang tita Minerva niya ang iba pang mga tita niya. Dito, ibinahagi niya ang tunay na nangyari noon. Sinabi din niyang naihulog na silang magkapatid ng mga magulang nila bago pa pinagbababaril ng mga salari ng kotseng sinasakyan nila na naging sanhi ng pagsabog nito bago pa nahulog sa bangin. Kaya natupok ang mga magulang niya sa loob ng sasakyan. Hindi man niya idinatalyeng mabuti pero alam niyang naintindihan ng mga guest nila ang mga inihayag niyang pangyayari. Marami siyang napansing nagpahid ng mga luha, kabilang na ang mga kapatid ng mama niya at ilang tapat na kaibigan ng pamilya nila. Hindi rin nakalampas sa pandinig niya ang mga anasan ng mga itong nagpapasalamat sa Diyos at nakaligtas daw silang magkakapatid.
Dinig din niyang may nagpasalamat sa mga naging kaibigan niya at sa mga taong tumulong sa kanya upang mabawing muli ang lahat ng pag-aari nila. But behind my succeed, there is a wonderful, strong lady who always on my side. She's very supportive, understanding and caring. The lady I love, the very first time I lay my eyes on her. The lady I want to spend my life with. The only woman I love most. My love of my life. Mahabang wika niya. Pansin din niya ang isang pamilyang nakatayong walang tigil na pumapalakpak. Kaya nakaagaw ito ng pansin sa mga guest nila, lalo na ang suot na gown ng babaeng pulang-pulang, maraming nagkikislapang tila mo, mga diamanteng kumikinang. Lalo na pag tinatamaan ng ilaw. Naglakad pa ang babaeng nakaseductive, red, long gown, ng pakendeng-kendeng patungo sa stage. I want to introduce to you, my queen, Amara Santiago Montefalco, my wife. Malakas na usal niya bago palang makatapak ang isang paa ng babae sa unang baitang ng hagdanan paakyat sa stage. Napahinto itong nakangangang nakatingala sa kanya. Together with our kids. Dugtong pa niya nang makita niyang kaagapay ni Amara ang mga anak nila. Marahan siyang naglakad pasalubong sa mga ito. Kinintalan niya ng halik sa labi ang asawa bago niya binuhat sa magkabilang braso ang mga anak. At naglakad patungo sa gitna ng stage kung saan siya nakatayo kanina. Gulat at panghihinayang ang unang rumihistro sa mukha ng mga tao. Lalo na mga kababaihan. Ang inaasahan nilang billionaire bachelor, hindi na pala at may nag-aari na dito. Pamilyadong tao na pala ito. May 2 anak na at kamukhang-kamukha nito ang batang lalaki. This is our eldest, Prince Kenneth. And this is the youngest, Princess Casey Montefalco. Dad, put me down please. Nagugusot na po ang gown ko, baka masira. Putol nito sa sabihin niyang dinig ng mga tao dahil nakatapat sa mukha nila ang mic, kaya maging ang mga tao ay natawa sa tinura ng anak niya. Patapos ang maiksi pang mensahe niya, pababa na sana silang mag-asawa ng stage nang biglang lumuhod si Kate sa harapan ni Amara. Kasunod ng pagdukot nito sa bulsa ng coat ng isang purple na kaheta. Will you marry me again, Amara? Hindi siya makapaniwalang saad nito. Hindi niya inaasahang gagawin nito ito. Kaya pala hindi nito ipinasuot sa kanyang engagement ring nila. Tanging hikaw, bracelet at wedding ring lang ang sinabi nitong isuot niya. Pamilyar sa kanya ang singsing na hawak nito. Ang singsing na nakita niyang nakasuot sa daliri ng matandang babae sa larawan na nasa villa. Mommy, say yes na po para hindi na mangawit si Daddy. Utos ng anak nilang babae. Kaya may luha sa mga matang natawa silang pareho. Yes, I will marry you again. Saad niyang humihikbi. Agad naman itong tumayo at isinuot sa daliri niya ang singsing. Kasabay ng malakas na palakpakan ng mga guest nila. I love you, honey. Usal nito. I love you more, Kate. Ganting pahayag din ang damdamin nito. Kaya hindi niya napigil na yakapin at siilin ng halik ang asawa. Sa unang pagkakataon, binigkas niya iyon sa asawa at sa harap ng maraming tao. Dad, stop na po. Ang daming tao. Nakakahiya ka na po. Reklamo ng anak nila. Nakatakip din ang maliliit nitong kamay sa mukha nito. Pagbaba nila ng stage, agad silang sinalubong ng mga kaibigan niya. Ang mga tita niyang wala pa ring tigil sa pag-iyak. Isa-isa din nilang nilapitan ng mga table ng mga guest nilang magkahawak kamay. Kasunod lang nila sina Laika at Andre na lagi ring nakahapit sa bewang ng hipag niya. Kaya naman pala, hindi namin mahanap-hanap kahit saan kami mag-search. Nasa harap lang pala namin. May tampong saad ng mga kasamahan niyang abogado nang makalapit sila sa table ng mga ito. Tawa lang ang isinukli ng asawa niya sa mga biro ng mga ito. May mga taong yumayakap at tumahalik sa magkapatid. Meron ding nagpapahatid ng mga luha sa tuwa. Sari-saring reaksyon at emosyon ang nakikita sa mukha ng mga guest nila. Hindi naman binibitawan ng asawa niya ang kamay niya.
Hila-hila lang siya nito at ipinakilala sa dating mga kaibigan ng pamilya nito. May mga negosyante ring nagbibiro dito tungkol daw sa mga investment ng ama nito sa kumpanya nila. Hindi na raw natinag ang mga iyon. Ayon pa sa mga ito, ito ang matapat na mga kaibigan ng pamilya nilang hindi nasilaw sa yaman nila. Maging ang mga investors niya, nahihiya sa kanya nang malaman kung sino ang asawa niya. Isang matamis na ngiti at taus-pusong pasasalamat lang ang ginaganti nila sa bawat pagbati at yakap ng kanilang mga bisita. Tulad ng nakasanayan ko, ako ang unang nagigising at kung dati sa fitness gym agad ang tungo ko, pero ngayon hindi na. Mas malayo na kasang mansyon namin sa gym at wala na akong time para pumunta pa doon. Si Carlos na nagmamanage ngayon ng gym, buhat nang makagraduate siya ng business ad nang umalis ako. Si Juancho naman, graduating na sa kursong architecture at alam kong aalis na rin siya sa gym. Bumaba na lang ako tinungo ang kusina para tingnan kung anong mailuluto ng mga kasambahay namin. Ako na rin ang nag-asikaso sa mga anak namin sa pagpasok dahil ito na lang ang kaya kong gawin. Madalas hindi ko na sila nakakasama dahil tulog na sila pag dumarating ako. Mahihinang katok sa pinto ng opisina ko ang aking narinig pero hindi ko pinansin dahil nila-review kong mabuti ang financial report na kabibigay pa lang sa akin. Hindi ko alam kung bakit may gustong mang-istorbo sa akin samantalang pinagbilinan ko ang sekretary kong huwag magpapasok ng kahit na sino at huwag akong iistorbohin. Sobrang busy. Akala mo naman seryoso. May pangaasar na sa ad ni Andre nang makapasok siya ng opisina ko at ibinagsak niya ang katawan sa visitor's chair sa harap ko. Anong kailangan mo, Gatchetorano? At nangaabala ka? Bakit hindi ka sa opisina mo tumambay para hindi ako ang iniistorbo mo dito? Pangaasar ko rin sa kanya. Hindi kita iniistorbo. May sasabihin lang ako. Sa iyo at sa gusto mo, magpapakasal na kami ni Laika next year. Kaya kung may plano ka pang pakasalan ulit si Amara, magpakasal na kayo dahil sabi ni Mommy, hindi daw tayo pwedeng magkasukob sa taon. Pero kung gusto mo naman, kami na ang mauna. Diretsyong wika niya. At humanda ka na rin dahil mamamanihi ka na kami. Pero kung ayaw mo naman, mas magandang diretsyo kasal na kami. Dagdag pa niya. Tumayo na siya at naglakad palabas ng opisina ko. Salamat sa storbo, bayaw. Pangasar pa niya ulit bago hinila pa pasara ang pinto. Talaga sigurong destiny sila ng kapatid ko. Ni hindi ko siya nakilalang siya ang nasuntok ko na naging boyfriend ni Laika noong high school pa lang kami. Patpatin pa lang siya noon. Ngayon, halos magkasing laki ng katawan namin. Tumatangkad na rin siya pero mas mataas ako ng 2 pulgada sa kanya. Sa women's school na nga pinag-aral nila papa ang kapatid ko para mailayo sa mga lalaki. Nakita pa ng unggoy na ito. Naiiling na lang akong pinagpatuloy ang ginagawa para makauwi ng maaga. Honey, saan mo gustong makasal tayo? Kailan mo gustong idaos ang kasal natin? Next year, baka magpakasal na rin sila Laika. Hindi daw magandang magsukob sa taon ang kasal namin magkapatid. Tanong ko sa aking asawa, ikakasal na rin sila? Gulat niyang wika. Alam ko seryoso na si Andre sa kapatid ko at hindi rin naman sila iba. Magkaibigang matalik ang mga magulang namin. Hindi ko lang nakikita si Andre noon sa kanila. Ang nag-iisang anak daw ni Tita Minerva ay sakitin kaya kinuha ng lola niya at ito ang nag-alaga. Kaya nga lola's boy siya at lagi niya ikinukwento kung gaano daw kabait ang lola niya. Hindi ko din akalaing siya pala ang anak ni Tita Minerva hanggang sa ipakilala niya ako sa mga magulang niya. Doon ko nalaman na anak siya ng kaibigan nila mama. Hindi ko din siya nakikitang nakikipag-date kung kani-kaninong babae tulad ng mga kaibigan niya. Simula nang makilala ko siya at pag sumasama ako sa kanila, pili lang ng mga babae ang idinedate niya. Kita ko din sa mga mata ng kapatid ko ang saya nang muli silang magkita nito. Hayaan na lang natin sila. Usal ko nang maalala ko kung paanong protektahan ni Andre ang kapatid ko. Siya ang sumalag ng bala na para kay Laika. Buti na lang, hindi siya napuruhan. Sa balikat lang tumama ang bala. Hindi tulad ko. Halos ubusin ni Tito Raul sa akin ang balang laman ng magazine ng baril niya.
Saksi din ako kung paano siyang makipaglaban para sa amin ng kapatid ko. Kailangan din ng kapatid ko ng isang lalaking makakasama niya. Isang lalaking kaya siyang ipagtanggol at protektahan. Isang lalaking mamahalin at aalagaan siya. Hindi habang buhay ako ang kasama niya. Kailangan din niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. At alam ko na sa mabuting mga kamay siya at walang mananakit sa kanya. Hindi din ibang tao ang pamilyang kabibilangan niya. Kaibigan din sila nila mama. Kung nasaan man sila mama at papa, ngayon alam kong masaya na sila. Nabawi na namin ang mga pinaghirapan nila sa mga ganid na tao. Nagdusa na sila sa kasamaang ginawa nila sa amin. Sila mismo ang pumatay sa sarili nilang pamilya. Karma is real talaga. Saan mo gusto? Sabihin mo na. Ngayon ako makakabawi sa'yo. Natutupad ko na lahat ng mga ipinangako ko sa'yo noon. Maibibigay ko na lahat ng gusto mo ngayon. Ani ko habang pinapatakan ko siya ng halik sa muka, pababa sa makinis niyang leeg. Sa tuwing malalapit ako sa kanya ng ganito, nagiinit ang katawang lupa ko. Para akong sinisilaban ng apoy kahit malamig ang panahon dahil may kalakasan ng ulan sa labas. At sa tuwing ginagawaran ko siya ng halik, tanging dim light lang ang nagsisilbing tanglaw namin, nawawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Maganda doon sa asyenda nyo, yung garden doon na maraming halaman. Saan niya? Gusto mo ba ng garden wedding? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya. Okay, may alam akong lugar. It's a private island. Maganda at alam ko magugustuhan mo rin iyon. Isama natin sila Therese para makapamasyal din sila habang nandito sila. Dagdag ko pa. Kinaumagahan, nagising akong wala na sa tabi ko ang aking asawa. Sanay na ako sa ganito, simula pa noon. Pero ngayon lagi nang may puting roba sa may paanan ko. Hindi na yata ako nakatulog na may suot na kahit anong saplot sa katawan. Simula nang bumukod ng kwarto ang aming mga anak, tanging kumot na tumatabing sa aking katawan ang meron ako. Wala na rin ang mga damit kong hinubad niya kagabi. Dapat siguro wag na ako magdamit. Ganun na rin naman. Wala pang isang oras, hinuhubad na niya. Isunuot ko na ang roba at dumiretso sa CR upang gawin ang morning routine ko. Mamaya daw ang biyahe namin papuntang isla. Kaya kagabi pa lang, excited na ang mga anak namin. Ganun din sila Therese. Siya daw ang tutulong mag-ayos ng venue ng kasal namin. Maging sa gown na isusuot ko, bahala na daw siya. Wow! Halos sabay-sabay namin bulalas nang masilayan ang kagandahan ng sinasabi niyang isla. Halos magtatatalon din ang mga anak namin sa tuwa. Hindi pa man kami nakakadaong sa dalampasigan, makikita mo na ang kagandahan nito. Simula sa puting pinong buhangin hanggang sa kapaligiran. Maging ang nag-iisang mansyon nito sa pinakatuktok. Napakaganda. This is awesome. It's cool. Bulalas ni Kenneth at nagpaikot-ikot pa silang magkapatid. Daddy, I like it here. I want to stay here. I love to live here. It's like a paradise. Tuwang-tuwang saad naman ni Casey at may patalon-talon pa siya habang pumapalakpak. No, you can't. This island is private and not for sale. Ani ng isang malamig na boses kaya napatakbo si Casey sa daddy niya at kumapit sa hita nito. Don't scare me, princess, man. Asik dito ni Kate. Malalaki ang mga hakbang nitong nakipag-manhug sa asawa ko. Did I scared you, sweetheart? Malambing na tanong nito at kinarga si Casey. Hinalikan din niya ito sa pisngi. Pwede ka naman magpabili ng sarili niyong isla sa daddy mo. Bulong pa nito kay Casey. This is Major General Franz Villaneza, my friend. Hindi ko man siya naging classmate noon dahil palipat-lipat siya ng school pero hindi kami nawala ng communications. Lagi ding magkasama kami at siya rin ang tumulong sa akin para mabawi mga properties namin. Pakilala niya dito sa amin. My wife, Amara. Dagdag pa niya. Finally, na-meet ko din ang Shut your mouth, man! Asik niya dito kaya hindi na nito natapos ang sasabihin. Tawa lang ang iginanti nito sa asawa ko. Kung nung una pa lang, nagsabi ka na, sana hindi ka na naghirap. Paninisi pa nito. Kailangan namin magpanggap at hayaan sila sa paniniwanan nilang patay na kami magkapatid. Nasaksihan ko kung gaano sila katraidor at ayaw ko nang may masaktan pa sa pamilya ko o kahit na sino.
Alam kong kaya nilang pumatay at magpapatay. Kaya nilang ubusin ang pamilya ko alang-alang sa salapi. Tama nang sila papa na lang ang nawala. Tama nang sila na lang ang nagsakripisyo ng lahat. Ayoko nang madagdagan pa iyon. Mga bata pa tayo noon at hindi ko pa kayang lumaban. Litanya pa niya dito. Nagpahanda ako ng makakain natin. Kumain na muna tayo bago ko kayo ilibot sa buong isla. Usal niya. What do you want to eat, sweetheart? Bulong niya kay Casey. Pwede po pancake with caramel, syrup and butter? Yeah, sure. Tugon niya kay Casey. How about you, buddy? What do you want to eat? Tanong din ito kay Kenneth. Hindi may pagkakailang anak mo siya. Ganyan-ganyan ka noong bata pa tayo. Carbon copy mo yung anak mo. Ani pa ni Franz. Huwag lang magmamana sa kalokohan mo. Dagdag pa nito. Tom, shut up! Singhal naman ni Kate dito. Tanging halakhak lang ang tugon nito. Mukhang marami silang ginawang kalokohan ng mga bata pa sila. Let's go, baka lumabig ng pagkain. Natatawang usal nito at nauna nang naglakad patungo sa puting mansyon. Clarita de Isla? Basa ni Kenneth. Yeah, that's my mom's name and she owned this island. May ngiti sa mga labing pinagmamasdan ko ang aking mag-aamang masayang naglulunoy sa tubig. Hindi man ako pinagkalooban ng mapagmahal at mabuting mga magulang pero bawing-bawi naman dahil binigyan ako ng isang masaya at kumpletong pamilya. Hindi ko naman hiniling na magkaroon ako ng bilyonaryong asawa pero ibinigay pa rin sa akin. Isang bilyonaryong gwapo, mapagmahal na ama at asawa. Ano pa ba ang mahihiling ko? Wala na kung hindi pasasalamat na lang sa puong may kapal at nagkaroon ako ng masayang pamilya. Ang tanging mahihiling ko na lang, malusog at malakas na pangangatawan para sa pamilya ko at malayo sa anumang kapahamakan. Sila na ang kumukumpleto ng araw at buhay ko. Are you alright, hon? Tanong ni Kate at nagmamadaling lumapit sa akin. Nakasakay sa balikat niya ang 2 taong gulang naming anak. Ang pangatlo, si Milan. Milan Marco ang pinangalan sa kanya nila Kenneth at Casey. At walang nagawa ang daddy nila. Ngayon buntis na naman ako sa pang-4 namin at lalaki na naman kaya tuwang-tuwa ang asawa ko. Marami na daw na magdadala ng pangalan niya. Wala, sumipa lang si baby. Ani ko kaya napahawak ako sa akin tiyan. Baby Fako, don't hurts or mom. Usal ni Casey at hinaplos sa plus pa niya ang aking malaking tiyan. Pinangalanan din nilang magkapatid ng Fako Luis ito at wala ding nagawa ang ama nila kahit may nakalaan na siyang pangalan para dito. Ganito sila sa akin, lagi akong binabantayan at alagang-alaga nila ako. Hindi na rin pumapasok si Kate sa trabaho dahil kabuwanan ko na. Kaya todo reklamo na naman si Andre dahil siya nag-aasikaso ng kumpanya namin pag hindi siya pumapasok. Gusto daw ni Kate na kasama ako pag nagle-labor na. Ipinatong ko na lang ang aking baba sa balikat niya nang maupo siya sa tabi ko dahil naglalambing ang aming pangatlong anak na si Milan. Nakayakap siya sa akin habang nakasandig ang kanyang mukha sa aking dibdib. Careful son, baka maipit sa baby sa tummy ni mommy. Saad niya nang mahigpit akong yakapin ni Milan. Sorry baby, Fako. Bulol niyang usal at dinampian ng halik ang aking tiyan. Kahit sabihin pa nilang walang perfect na family, para sa akin, masasabi kong perpekto ng aming pamilya as long as nagkakasundo kami at nagmamahalan sa isa't isa. Mahirap man ang pinagdaanan namin noong una pero ngayon, bawing-bawi na. Lagi nakasuporta ang aking asawa sa lahat ng nais kong gawin, mapa sa kumpanya man o sa bahay. Kontento na ako sa buhay namin ngayon, kasama ang mga anak ko at ang aking asawa. Isang magaling na abogado na laging handang tumulong at magbigay ng libreng serbisyo sa mga nangangailangan at sa mga naghahanap ng hustisya, sa mga taong uhaw sa katarungan. Nawala man ng maaga ang mga magulang niya sa hindi magandang pangyayari. Nandito naman kami ng mga anak niyang walang hanggang nagmahal at nakaalalay sa kanya. Masalimuot man ang buhay, lagi namang may kaligayahan sa dulong naghihintay. Ano mang bagyo ang dumating sa buhay namin, meron ding bahaghari at sisikat pa rin ang liwanag ng pag-asa.